Sandali lang. Sa Pilipinas ngayon, ang daming tanong. Sa usapin ng drug testing, simpleng hair follicle test, di kayang panindigan. Bakit nagiging komplikado kahit ang simpleng panukalap? Pag kumalaban ka sa administrasyon, gagawan ka ng imbintong kaso at ipapakulong. Kapag kakampi ka nila kahit mabigat na kaso, absuelto agad. Sa baha, ilang taon na tayong naghihintay ng maayos na solusyon. Pero kapag umulan ng malakas, parang kapalaran na lang ang hinihintay ng ordinaryong Pilipino. At habang naghahanap ng sagot ang bayan, may mga opisyal na nakatuon pa rin sa nakaraan. May mga dating administrasyong patuloy na binabalikan. May mga dating leader na patuloy na pinag-uusapan. Pero ang tanong ko, hanggang kailan tayo magtuturuan? Kailan naman ang Pilipino ang uunahin? Sa bawat ulan, takot ang pamilya. Baha sa kalsada, problema'y nag-iiba. May proyekto raw, may pondong inilaan. Pero bakit hanggang ngayon, may lugar na nilulubog pa rin ang ulan? Sa bawat tanong tungkol sa pamahalaan, may sagot na bumabalik sa nakaraan. Kasalanan nila, sila ang nauna. Pero ang problema ngayon, sino ang haharap? Kahapon ay bahagi ng kaysayan, ngunit ngayon ang ating pananagutan. Kung may mali, ilantad ang katotohanan. Pero huwag kalimutan ang taong naghihintay ng kasagutan. Bakit kailangang magtuturuan habang ang bayan ay naghihintay ng kasagutan? Kahapon man, ngayon man, sino man ang may kasalanan? Ang Pilipino ang lining na iibit sa dulo ng laban. Bakit kailangang magtuturuan? Ang kailangan ng bayan ay gawa, hindi dahilan. Kung tunay na mahal natin ang Pilipinas, unahin ang bayan bago ang pangalan. May hair test na pinag-uusapan. May legal na tanong tungkol universal na test na testing ng lahat. May nagsasabing kailangan, may nagsasabing labag. Kaya dapat batas at ebidensya ang maging batayan ng sagot. Hindi sapat ang headline, hindi sapat ang sigawan. Alamin ang buong kwento bago humatol sa pangalan. Kung may batas na nilabag, dapat itong patunayan. Kung walang sapat na ebidensya, wag basta pagbintangan. At sa bahabilyon ang pinag-uusapan, may mga proyektong iniimbestigahan. May sinasabing problema na matagal nang umiiral. Kaya dapat lahat ng sot, kahit sino pa, ay siya sa atin ng patas. Hindi ito pula, hindi ito dilaw, hindi ito laban kung sino ang mas malakas sumigaw. Dating administrasyon, kasalukuyang pamahalaan, parehong dapat managot kung may ebidensyang mapatunayan. Hindi rin sapat na puro sisi sa nakaraan, dahil may bagong leader na may bagong pananagutan. Kung may problema ngayon, solusyon ang kailangan, hindi endless na bangayan sa harap ng sambayanan. May dating pangulo na may sariling paraan. May mga taga-suportang hinahangaan ng kanyang pamumuno. May mga kritiko namang may ibang pananaw, at ang kanyang mga hakbang ay patuloy na sinusuri ng batas. Ang usapin tungkol sa ICC ay hindi simpleng kwento ng kampihan. May mga kasong dinidinig, may mga prosesong legal, at dapat hayaang umiral ang due process at ebidensya. Hindi natin kailangang magbulag-bulag-bulagan. Hindi rin kailangang magbulag-bulagan sa pagkakamali ng ating sinusuportahan. Kung tama, ipaglaban. Kung mali, itama. Kung may ebidensya, panagutin. Kung walang ebidensya, wag husgahan. Bayan muna bago partido, bayan muna bago pangalan. Hindi dapat ang kapangyarihan na maging sukatan ng katotohanan. Kahapon, ngayon, bukas, iisa lang ang ating tahanan. Kung gusto nating umunlad, kailangan nating matutong managot sa katotohanan. Bakit kailangang magtuturuan habang ang bayan ay naghihintay ng kasagutan? Hindi mahalaga kung sino ang nauna sa pagkakamali. Ang mahalaga'y itama bago tuluyang masawi ang pag-asa natin. Bakit kailangang magtuturuan? Gawa ang kailangan, hindi
Hindi natin mababago ang kahapon. Pero hawak natin ang gagawin ngayon. Kaya bago tayo magtanungan kung kanino ang sisi, tanungin muna natin, ano ang gagawin natin para hindi na maulit? Pilipinas, bayan muna!